So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang sahod ng isang H1B teacher dito sa Amerika at kung ano-ano yung mga gastusin namin per month at kung ano yung mga diskarteng ginawa namin para makatipid kami at malaki yung padala namin sa Pilipinas. Disclaimer lang, this calculation is based from my experience so far here in America. So, here it is. Ang salary ng H1B teacher, nagdedepende siya sa school district kung saang state siya nabilong at yung teaching experience at saka yung educational attainment niya. So, makikita niyo sa picture na yan, ginamit ko yung isa sa mga salary scale ng public school dito sa Kansas, which I'm not going to tell what public school or schools district ang ginamit kong salary scale because it's not allowed. Now, let's put it this way. For example, si teacher ay nakapagtapos ng master's degree at meron siyang 5 years of experience. So, makikita niyo dyan sa itaas, yung BS, that's bachelor's degree. Yung MS naman is master's degree. At saka yung ED is your doctor's degree. Yung sa gilid na numbers, yan yung numbers of teaching experience. So, kung si teacher nakapagtapos ng master's degree at hindi pa siya naka-start ng mga doctoral units and may 5 years of teaching experience siya, so may $50,277 per year si teacher. So, kung i-divide natin siya into 12 months, yung salary ni teacher per month is $4,189 or kung i-convert natin sa peso, that will be 242,960 pesos. Now, let's do the deduction. Since yung salary scale ni teacher ay almost the same with ours, so let me apply yung mga deductions ko and all. So, syempre, number one expense or yung deduction is the tax. We have state and federal tax. That will be 15% of your salary. At saka yung insurance, health insurance namin, that will be $50. So, medyo cheap lang siya, but very helpful. So, ang 15% na tax sa salary ng teacher, that will be $628.35. And kung ito total mo, yung total deduction ng teacher is $679. So ang net na lang ni teacher ngayon per month, that will be $3,510 per month, or kung i-convert mo, that will be $203,580. Now, let's go to the cost of living or yung mga expenses every month. Sinabi ko na may mga ideas kami or may mga ways kami para makatipid dito sa Amerika para naman masave namin yung pera at saka maipadala namin sa Pilipinas. So, may 3 teacher akong kasama dito sa Amerika na nagsishare kami lahat para hindi masyadong malaki yung gagastusin namin. So, instead na ibayad namin sa mga expenses, sa mga bahay, paghahatian na lang namin 3. So, dito sa Amerika, the apartment or house ranges $750 to $1,300 per month. So, i-divide namin to into 3. So, each of us, meron kaming $347 na share para sa bahay. Kuryente naman, yung kuryente dito is very cheap. Kahit gumagamit kami ng electric gas stove, hot and cold shower, water, aircon, heater, TV, ilaw, mga heat, iba't ibang chargers. Yung ano lang talaga namin, electricity is $100 per month. So, i-divide namin into 3, that will be $34 each of us. Yung water naman dito is free.
Yung internet naman per month is $100. So, i-divide namin into 3. We have $34 each of us. Yung gas ng sasakyan, so, estimated, meron kaming $100 per month para sa gas. Very cheap pa din. So, i-divide namin into 3. We have $34 each of us every month. At saka yung food and water naman, so, every Saturdays or Sundays kami nagro-grocery. So, that will be 4 times a month kami nagro-grocery. So, estimated namin, meron kaming for grocery, $450. So, i-divide namin siya into 3. So, each of us, meron kaming $150 for our food, grocery. And meron kaming insurance ng sasakyan. That is $90. So, i-divide namin siya into 3. Each of us is $30 per month. And for ourselves naman, pag gusto naming bumili para sa aming sarili, yung mga personal things, yung mga, ako gusto ko ng mga stuffed toys, yung mga parang nawawala yung stress ko. So, meron kaming $100 for ourselves every month. So far, hindi kami bumibili ng mga brand new kasi nowadays, madaming nagagarage sale. So, sa garage sale talagang nakakatipid kami dahil marami kaming nakikitang mga cheap things which are very good pa. Kagaya ng mga gadgets, mga damit, mga boots for winter, mga jackets for winter, mga stuffed toy, which is nabibili lang namin $1, $2. Pinakamahal na nabili ko, mga $4. Yung mga kumot, very, very cheap lang. So, doon kami sa garage sale. Malilinis pa din naman, tsaka gumagana. Kasi dito, hindi sila nagbibenta ng mga sira. Pwede silang makulong. So, bawal talaga ang scam dito. So, kung i-total natin yung mga expenses natin, meron tayong total of $729 expenses per month. So, i-deduct natin siya sa net salary natin. Ang net salary is $3,510 per month minus $729 expenses. So, ang matitirang sahod ni teacher is $2,781. Kung i-convert natin yan sa peso, may matitira siyang $161,298. So, imagine that. Nabayaran mo na lahat ng mga expenses mo, may deductions na yan, tsaka nakapag-enjoy ka pa sa $100 mo. So, malaki pa rin yung natitira. So, the more teaching experience you have, the more educational attainment you have, mas malaki yung salary mo dito. Again, ang calculations na yan are based from our experience here. Kasi naman, alam natin mga Pilipino, marunong tayong magtipid. Doon tayo sa kung saan tayo makakatipid at mas malaki yung masisave natin at maipapadala natin sa ating family. So the question is, worth it nga ba ang pagiging guro dito sa Amerika? The answer is, of course, it is. Super. So makikita nyo naman sa calculations, and aside from that, not only your salary, but your experience as a teacher, your professional growth, your exposure to the world, hindi mapapalitan ng pera yan. And aside from that, mas yung future ng mga kids nyo, yung family nyo. So it's really a great deal. It's a really great opportunity. So guys, thank you so much for watching my video, and please like and subscribe and paki-share lang din para alam naman ng ibang mga teachers kung ano ang dapat nilang paghandaan dito sa Amerika. Thank you so much for watching today. I hope nakatulong ang video na ito para sa pag-apply nyo dito sa Amerika. Thank you for watching. See you again next time. Bye! Hi!